Dominating the new high ground anti-drone gun. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang lumalagong paggamit ng mga improvised, weaponized na drone ay nag-trigger ng bagong interes sa mga kakayahan sa counter-UAV. Ang mga naturang countermeasure ay kinakailangan upang bigyan ng babala ang unit sa pagkakaroon ng mga drone sa kanilang lugar at magkaroon ng kakayahan guluhin at talunin ang mga drone na iyon kapag kinakailangan. Hanggang ngayon, hindi available ang naturang hindi available sa rehiyon. Bagamat, nag-deploy ang mga porsa ng US ng ilang off-the-shelf na CUAV na kakayahan sa Middle East mula noong 2016, karamihan sa mga teknolohiyang ito ay hindi na-export sa mga kaalyadong bansa. Ang US Army ay nagsagawa na ng iba't ibang UAV countermeasures na dala ng sasakyan. Ang isang ganoong solusyon ay ang CUAS Mobile Integrated Capability na nakamount sa isang reconnaissance striker na sasakyan. Maaring tukuyin, subaybayan at i-jam ng system ang mga UAV gamit ang karagdagang kagamitang idinagdag para sa misyon ng CMIC. Dalawang sasakyan ng CMIC ang na-deploy sa Eastern Europe para sa operational evaluation noong March 2017. Maaring suportahan din ng mas maraming sasakyan ang mga porsa ng US na pumasok sa Syria kamakailan. Ang CUAV radar na inaalok ng IAI ELTA Systems ay ang Drone Guard, isang integrated system na binubuo ng low-level air defense radar at jammer. Isa sa mga unang CUAV system na binuo sa Israel Drone Guard ay dumaan sa isang malawak na serya ng pagsubok na nagpapatunay sa pagiging epektibo nito laban sa iba't ibang drone sa iba't ibang mga sitwasyon, kabilang ang sabay-sabay na maraming drone penetration o pag-atake. Ang iba pang mga radar mula sa ELTA ay isinasama ang misyon ng CUAV na kakayahan sa countermeasure rocket, artillery at mortar na nagbibigay ng pinakakomprehensibong proteksyon para sa mga taktikal na unit. Ang iba pang mga kakayahan ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-unlad sa pamamagitan ng Defense Advanced Research Projects Agency sa ilalim ng isang programa sa pagpapaunlad ng teknolohiya na naghahanap ng mga solusyon para sa proteksyon ng mga dispersed, stationary ground o naval forces. Kasama sa mga posibleng solusyon ang mga sensor at effector na may kakayang talunin ang mga target na hindi maaring makipag-ugnayan sa mga kasalukuyang armas, missiles o baril. Kabilang sa mga naturang kakayahan ang mga customized na radar, electro-optical o acoustic sensor, cyber at electronic warfare effectors, customized missiles at cannon-fired projectiles at directed energy weapons. Ang Red Sky 2 Drone Defender ay maaaring isama sa defense array ng mga sensitibong pasilidad, madaling ilipat upang protektahan ang mga point target sa mga urban na lugar o mai-install sa mga sasakyan upang masakop ang mga porsa ng maneuver laban sa mga sasakyang panghimpapawid at drone. Ang hitsura ng weaponized drone ay kapansin-pansing itinaas ang antas ng interes sa mga countermeasure ng drone. Maraming mga supplier ang nag-aalok ng mga ganitong sistema, ngunit iilan lamang ang nagpapatakbo at napatunayan laban sa mga bagong banta na iyon. Karamihan sa mga sistema ay idinisenyo upang gumana sa isang mapayapang kapaligiran at secure na domestiko-industrial na mga lugar o pinatatakbo ng mga tagapagpatupad ng batas at ang lihim na serbisyo sa proteksyon ng VIP. Ang iba na gumagamit ng cyberhack ay idinisenyo upang talunin ang mga partikular na banta. Kasama sa mga karaniwang sistem ang radar at EO o IR sensor na makikita ng mga drone at naglalabas at gumagamit ng mga jammer sa ilang spectral band upang i-target ang mga channel na data link at GPS ng drone. Karamihan sa mga sistemang ito ay hindi magiging kapaki-pakinabang
para sa mga anti-drone na operasyon sa isang kapaligiran ng labanan dahil ang mga ito ay dinisenyo upang gumana sa sibil na kapaligiran. Ginagamit ang drone guns upang protektahan ang mga unit ng labanan laban sa mga drone ng pag-atake ng mga terorista. Ang mga parang baril na countermeasure na tulad nito ay binuo sa USA ni na Battelli at Lockheed Martin, ngunit available na ngayon sa maraming manufacturer sa labas ng USA, kabilang ang UK, Australia, France at China. Ang pangunahing bentahe ng naturang mga contra-drone na armas ay ang pagiging simple. Hindi tulad ng mas sopistikadong mga countermeasure na nakabatay sa sensor. Ang drone gun ay umaasa sa visual na pagkakilanlan para sa pag-target ng drone kabilang ang diretso. Ang mga jammer ay dinisenyo upang guluhin ang mga linya ng komunikasyon ng drone, kontrolin ang uplink o video downlink sa pamamagitan ng papadala ng malakas na ingay sa parehong dalas at signal na nagkokonekta sa drone at piloto nito. Ang mga jammer ay maaring maging epektibo laban sa mga drone sa loob ng ilang kilometro ang layo. Magiging epektibo ang jammer kapag mas malayo ang drone mula sa piloto at mas malapit sa jammer. Ang mga commercial na drone ay kadalasang gumagamit ng mga pampublikong frequency band na 2.4 GHz o 5.8 GHz para sa layuning ito. Ang mga pampublikong frequency ay nangahulugan na ang drone jammer ay hindi makasagabal sa mga pinatakbong sasakyang paghimpapawid, mga cellphone, mga papublikong broadcast o iba pang nakatuong mga banda sa radyo. Dahil ang mga frequency band na ito ay sobrang abala, ang mga bagong commercial na drone ay gumagamit ng mga frequency na ito, ngunit nagdagdag ng mga kakayahan sa frequency hopping upang madaig ang interference mula sa iba pang mga emitter tulad ng jamming. Ang resulta, ang drone gun tactical ay isang napaka-epektibong UAS countermeasure na idinisenyo para sa dalawang kamay na operasyon at long range ng pagkatalo. Ang produksyon ay may kasamang mataas ang pagganap ng mga directional antenna sa isang magaan na matatag na disenyo ng estilo ng rifle na nagtatampok ng intuitive na control panel na user interface upang piliin at gawin ang hanay ng mga frequency ng jamming para sa target ng pagkatalo. Ang drone gun tactical ay nagbibigay ng likas na pagsugpo laban sa malawak na hanay ng mga banta ng UAS, halimbawa drone na walang pinsala sa mga karaniwang modelo ng UAS o nakapalibot na kapaligiran. Kapag na-trigger ang pagkagambala, tutugon ang mga target ng UAS, halimbawa ang drone sa pamamagitan ng vertical on-the-spot landing o babalik sa remote controller o starting point nito. Ang mga kakayahan sa pagkatalo ng CUAS ng Drone Shield ay hindi nagsasangkot ng pagpanipula ng protocol o cyber na mga taktika dahil sa mga limitasyon ng pagmamaraang iyon. Ang aming mga teknolohiya sa pagkatalo ay nag-aalok ng non-kinetic jamming para sa kinokontrol na pamamahala ng mga pagbabanta. Anti-drone laser weapon na binuo sa China ng Poly Technologies. Ito ay isang pinahulsi na version ng 30 kW low-altitude laser defending system at available sa parehong fixed at mobile na version. Ang Silent Hunter ay gumagamit ng isang electrically powered fiber optic laser at ayon sa isang opisyal na poly ay may pinakamataas na kapangyarihan na nasa pagitan ng 30 at 100 kilowatts at isang maximum na hanay ng 4 na kilometro. Bagamat ito ay pangunahing idinisenyo upang maghanap, subaybayan at sirain ang mga drone na mababa ang lipad, ito ay sapat na makapangyarihan upang mag-ablate o tumago sa 2 mm steel plate sa hanay na 800 metro o isang sulong 5 mm steel plate sa 1,000 metro. Pinipigilan ng napakamatindi